Nako, eto na mga kaubayan na paktaya, delikado ha. Shocking to may nabunyaga kay PBBM. Nako, ano kaya yan mga karbi natin, yan po ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan to mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. Impeachment kay BP Sara, bunga o mano ng takot. Aba, oo nga eh. No, kahit saan mo tingnang anggulo, talagang yun talagang main reason, no? Kung bakit nila gustong i-impeach, no, si BP Sara. Kasi nga nung unang impeachment, 'di ba? Nung unang impeachment, may isang dambuhalang buhaya gustong tumakbo, sa pagka pangulo sa 2028. Kaso nga lang yung trust rate, yung mga ratings niya ay hindi nga umaabot ng 1%, no? Oo. Tapos nagkaroon ng iskandalo, okay. Hindi natuloy yung kanilang impeachment. Ngayon, bumabawi sila. Gusto nilang i-impeach si BP Sara dahil itong mga kalaban ni BP Sara, no, for presidential sa 2028 ay mga takot talaga sa kanya. Mamaya mga karibu natin, papakita natin kung bakit takot po ang mga kalaban ni BP Sara sa kanya. Alright? So eto, basahin muna natin yung ilan po sa mga naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po sa pahayag na yan. Sabi po ni Mia na legit yan. Oo. Sabi naman po ni Aaron, tama po. Lisa, go ma'am BP, maging manaig ang katotohanan kaysa kasamaan. Amen. Correct. Sabi naman po dito, what are you up to, Chanko? Aba? Siyempre, minsan nagdududa rin tayo dito kay Chanko eh. Pero sige lang, as long as nagsasabi siya ng katotohanan, di ba? Sige, okay? Sabi po dito ni Renato, ang takot sa mga Duterte susuot kahit saan. Di nila alam sa kulungang bakal sila pupunta. Correct. Yan talaga ang buong katotohanan. Sabi po ni Jerry, dapat lang talaga hangarin ang mga harangin ng mga pulpul na politiko si Inday Sara pag oras na manalo sa presidential 2028 election. Abay, magtago na kayo. Talagang hahabulin kayo niyan. Kaya gawin nyo ng lahat, sirain nyo na ng sirain. Ayon sa survey, 98% mananalo o mananalo mananalo talaga. Ayan. So kahit anong gawin nilang paninira dito kay Vice President Sara Duterte, wala talaga silang magagawa. Because ngayon pa lang nakikita na ng taong bayan, no? Kung sino ba talaga ang karapat-dapat, sino po ang hindi karapat-dapat. Okay? Sabi po dito ni Manuel, ang tapang haharap sa hamon. Talaga. Kanya-kanyang tago, mga buhayan yan. Magtago na kayo sa oras ng pagtutuos. Ayan na. Kayo mga karbi natin, ano po ang sabi dito po sa sinasabi po dito sa balitang ito na ang impeachment ni BP Sara ay bunga lang umano ng takot. Takot ng mga politiko sa kanya. Dahil alams na, hahabulin talaga kayo pagdating po ng panahon. Eto mga karibin natin, isa po sa sinasabi ko na bakit takot sila kay BP Sara. Ito, sabi po dito ni Representative Tubi Chanco, si Sara Duterte, 1,000,000% hindi nila maareglo. Yan ang rason kung bakit gustong-gusto nilang i-impeach si BP Sara. Di ba? This is one of the reason. No? Ito ang kinatatakutan nila. Dahil pagdating po ng panahon, hindi nila maaareglo. Si BP Sara. Di ba? Kasi, alam mo naman kung ano yung ginawa nila kay BP Sara. From the start, no? Grabe. Sabi po dito, kung ikaw, yung mayroong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000%? Hindi mo maareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, si Sara Duterte, hindi nila maareglo.
Alam ko yun, sabi ni Toby Chanko, at alam nila yon. Ayan. Bakit kaya alam ni Toby Chanko? Inareglo niya kaya dati si Vice President Sara Duterte? Nagtatanong lang po mga kaubayan. Yeah? Baka may experience na po ito. Kasi you cannot talk, no? You cannot speak without any experience. Maybe ito pong si Representative Toby Chanko ng Navotas, mga kabayan, ay may experience na po ng pag-aarenglo. At marahil ay sinubukan po nila. Maybe hindi po siya, hindi indirect, no? Or I mean, hindi direct, kundi indirect na pag-arenglo. Wala sigurong, hindi siguro pinayagan ni BP Sara. Ano po ang inyong opinion dyan? Pero eto, pasadahan muna natin itong mga komento mga kaubayan bago po natin i-play yung video. Sabi po dito ni Germona, tama ka Sera, may paninindigan, may isang salita ang mga Duterte. Ayan, sabi po ni Edgardo, we agree. Representative Toby. Ayan. Sabi naman ni Danilo, yes, may paninindigan. Hindi mo mababayaran ang ibinibigay trust na 32 million votes para sa kanya. At hindi nasayang yung vote ko sa kanya. Ibinuwis buhay para sa mamamayan kahit inigipit Duterte ako. Ayan, balakang po natin. Tama lang dahil sa pahirap nila sa taong bayan, lalo na yung nakakaranas ng ilang beses na baha dahil sa flood control corruption. Bukod po sa flood control corruption, meron na naman po akong nakikitang corruption ngayon. Maybe this is only my opinion mga kaubayan. Okay? Ito sa mga local naman ito kasi yung mga local, may mga LGU, no? Even the national government, I think, no? Nag-ano po sila sasubsidize ng mga TODA. Okay? Malaki po ang posibilidad na magkaroon po ng corruption dyan Diba? Yan pong mga subsidy. Kasi it is like ayuda, di ba? Alam naman po natin yung ayuda. Now, dahil papalapit po ang eleksyon, no? At baka tumagal po itong pagtaas ng petrolyo, ay nakikita ko po mga kaubayan na baka magkaroon po dito ng hocus-pocus dito po sa mga subsidy na yan. Di ba? O baka maging source ito ng vote buying, para ganun in the future, di ba? For example lang. So, kayo mga kaubayan, ano pong nakikita nyo dito sa mga subsidy na pinag-gagawa ng gobyerno? Well, it is good, di ba? Kung magiging tapat lang sila. Kasi for example, 1 billion subsidy. Tapos yung mapupunta lang pala sa taong bayan, 100,000 subsidy lang. Diba? Diba? Tapos, ito pa ang masaklap dyan mga kaubayan. For example, may mayor, may congressman, or may senators na ang negosyo pala nila ay transportation. Aba, nag-isa tayo sa sarili nating mantika. Oo. Kasi yung subsidy, pwede nilang i-apply doon sa kanilang transportation company. Di ba? For example lang mga kaubayan. Di ba? Ay nako. Talagang yan ang naiisip ko lang pero hindi ko alam kung nangyayari ba yan sa totoong buhay. Well, anyway, kayo mga kaubayan, well, it is very possible, di ba? Oh. Ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin. Nako, may nabunyag dito kay President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya ito? Pasok. Answer ni BBM, di umano. Nabunyag na. Nako, delikado. Kailangan mo nang aminin yan, Bongbong Marcos. No? Pag-uusapan natin, bakit kailangan niya nang aminin. Wala nang nagtitiwala kay BBM. Pati kamag-anak ni BBM, hindi na siya mahal. Ito, ipakita ko po sa inyo. Bakit wala nang tiwala ang taong bayan kay Bongbong Marcos?
Papamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle driver sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Yan. Una, tingnan natin. Bongbong Marcos, lintik ang pagkapayat mo, mamamatay ka na animal. Pagpahinganin mo na to. Maawa ka mo. Sandro, hindi ka ba nahiaawa sa tatay mo? Hindi, seriously. Etong ganitong pangangatawan, etong biglang pamamayat. Kung hindi ka naman nagpapapayat, unless sumubsob sa dieta si Bongbong, unless sumubsob siya sa exercise, hindi po normal na bigla kang papayat ng ganyan. Sandro, wala kang awa sa tatay mo. Pagpahingahin mo na to. Alam mo, Bongbong, kung pinagtatrabaho ka pa rin ng mga kamag-anak mo, hindi ka mahal ng kamag-anak mo, hindi ka mahal ng asawa mo, hindi ka mahal ng anak mo, hindi ka mahal... Anong sinabi ni Amy sa'yo? Magpahinga ka na, ding. Alam mo kung ba't nakaka-relate ako doon? Minsan kasi, halimbawa lang hindi ko sinasabi yung kapatid ko. Pero minsan kasi, coming from the outside, nakikita ko sino yung gumagamit sa kapatid ko. Example lang. Baka mapanood niya to. Nakikita mo kung sino yung gumagamit. Pero yung kapatid, concern sa'yo talaga yan. Bakit? Dugo mo yan eh. Sa parehas kayo yung tatay at sa parehas kayong nanay lumabas. Puro yung dugo eh. Naiintindihan? Baka yung mga taong nakapaligid dito kay Bongbong Marcos, ginagamit na siya. Pero that is normal eh. Pipigain mo at pipigain hanggat magagamit mo. Halimbawa lang. Halimbawa. Hindi ko na pangangalanan kung sino. Posibleng may sekretary ito. Hinahayaan lang siyang manatili dyan ng manatili. Lalo na ngayon, nuknukan ang nakawan sa gobyerno. Pwedeng gawin, dyan ka manatili ka. Naku, may mga alam tayo. Tuloy-tuloy makapagnakaw. Malayo ba sa yun sa katotohanan? Hindi. Diba? So, normal yan sa mga gumagamit kay Bongbong Marcos. Pero kayong kapamilya, maawa kayo dito. Diba? Laging sinasabi, sinugod sa ospital. Tapos, ayaw maglabas ng medical bulletin. Simple lang naman yun eh. Kung talaga to walang sakit, maglalabas ng official medical bulletin ng St. Luke's. Bakit hindi maglabas? Kasi, hindi maganda resulta. Kasi kung positive ang resulta niya, maglalabas sila. Malamang yan, negatibo yan. Pangit ang resulta ng kalagayan ni Bongbong. Diba? Hindi naman pwede magsinungaling ng St. Luke's. Hindi kayo naaawa. Hindi ko ako yan. Hindi ko ako anak niyan. Sasabihin ko, tayo pahinga ka na. Ako nang bahala. Ang dami mo ka na. Diba? Pinagtatrabaho ka pa. Hindi ka mahal na anak mo. Tingnan mo. Sa mga susunod na araw, Pero eto din no mga kaubayan. Kasi si former President Duterte bumagsak rin naman po ang katawan nung patapos na po yung termino niya. But we didn't say na, kapag hingahin nyo na yan. No, wala naman tayong sinabing ganun. Bakit dito kay President Bongbong Marcos Jr., yung mga vloggers, bakit sinasabi nilang papaghingahin mo na si President Bongbong Marcos Jr., no? Magkaiba po kasi ang pamumuno eh, no? Kasi habang bumabagsak ang katawan ni sabihin na natin nakikita naman natin sa picture, di ba? Yan, no? Sa video nakikita naman po natin talagang napakalaki po ng ibinagsak ng kanyang katawan. Habang bumabagsak ang katawan ni President Bongbong Marcos Jr., lumalala naman po ang sitwasyon, no, ng kahirapan dito sa Pilipinas. Pero ng panahon po ni former President Duterte, no, humihina talaga ang tao. Papunta naman tayong lahat doon, diba? Pero wala tayong nabanggit na, mag-ano ka na. Tinapos niya talaga yung termino na. Bakit? Maganda po kasi ang pamumuno, mga kababayan. Hindi tulad ngayon, puro korupsyon, no?
ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Okay. Okay. Mamimigay sila sa mga tricycle drivers. Okay kung totoo yan. Pero di ba dyan din nagsimula ang korupsyon? Kay Tambaluslos? Yung AKAP, AX, ayuda, kung ano-ano pa. Di ba? Hindi natin sinasabing huwag kayo mamigay sa mga drivers. Hindi po yun ang punto. Ang punto rito, sana makarating talaga. Pero alam mo, malaking problema ng Pilipinas, hindi makakapagbigay kayo. Yung mabawasan ang presyo ng gasolina, iyan ang punto rito. Dahil pag mabawasan ang presyo ng gasolina, lahat po ng bilihin hindi tataas. Paano magagawa yon? Bawasan nyo nakaw nyo. Alisin nyo ang VAT. Alisin nyo ang mga VAT access sa gasolina. Diyan, walang korupsyon. Naiintindihan nyo po? Delikado pa yan. Yung 5,000 na yan. 5,000, 5,000. Mamaya hindi pa makadating sa driver yan. Kupitin pa yan. May mga commissioner sa gitna yan. Baka yung 5,000 mga kaubayan maging 20 pesos na lang makarating po sa driver. Aba, sasabihin po ng driver, ano to? Ha? Bakit ganito na lang to? Pero wala silang magawa kasi ganun po talaga ang kalakaran mga kaubayan. So, and based on our experience, no? Ganun po talaga pag-ayuda, ha? Minsan, no? Yung 5,000 mapupunta sa'yo, 4,500 na lang, di ba? Yung 3,000 magiging 2,000 na lang. So, ganun po katindi ang corruption sa ating bansa, mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ng ito, mga karabinata? And just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like, i-share ang video ng ito. Malaking tulong po yan, mga kaubayan. Maraming salamat po.